mga tambutso, okey. Yun yung mga, ginagawa natin noon sa farm 'no, dun sa, farm natin sa Mabacal 'no. So yun po yung gawa ng carbonized, rice hull, ayan. Okay, next, picture. Okay, 'yan. Medyo masyadong, masilaw 'no. Ito naman yung ating mga vermi project 'no, diyan sa may ginagawan nila ngayon ng ano, ng, mga halamanan. So these are some of the pictures na gusto ko i-share sa inyo that, 'pag naalala ko na it only send me a message, okey? A very strong and, simple message 'no, and, I'll be sharing it, later. Nakita niyo ba si Ma'am Mitch niyan? Okey, nandun sa dulo, okey? Nakapamaywang, ano? Binabantayan si Sir Bernard na to see to it na nagtatrabaho, okey? So I think these are 2008 'no, o 2009, I think. Okay, yun, thank you Brother Jeric, 'yan 'no. So sino bang hindi magtatrabaho niyan kung ganyan ang bantay mo, 'di ba? Okay, so wala namang sinasabi pero yung akto, eh, talagang, so Pastor Joe tsaka ito nakatalikod yata si Sir Bernard, 'no? So kaya parang, okey. So next, ayun, eh, 'yan sino kaya 'yan? Ang dilim ano, hindi makita talaga, eh. Hindi, eh, yun kasi yung mga panahon na kahit sa camera hirap na hirap tayo, 'di ba? Yung mga 3 megapixel pa lang yata, 'di ba? 1.5 megapixel pa lang 'no. So, kung ano nakikita niyo diyan talagang ika nga, eh, gano'n din ang buhay noon 'no, kasi taghirap, eh, kaya mga blurred pa 'no, yung mga nakikita niyong picture. But actually it's, sa bahay po 'yan 'no, dun sa kabila, okey. And, kung hindi ako magkakamali, ako yata 'yan, okey. So inililigtas ko yung mga vermi dahil bumagyo 'no. That was, I think, Santi, okey, bagyong Santi or, 'yan, Santi, ayan. So again 'no, when I saw these pictures, ah, and, habang nag-scroll ako sa computer sabi ko, ang Panginoon ay laging nag-o-honor ng libo, okey, amen? Okey. It reminds me of hard work, okey. And, when we do hard work, it will I believe it pays off, okey. It pays off. At ang ating Panginoon ay hindi bulag para hindi makita ang trabaho natin at ang puso natin na ibinibigay sa kung ano mang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. To that, I'll be sharing with you Proverbs chapter, uh, that was Proverbs chapter 3. Oh, Lamentation, sorry. Lamentation chapter 3 in verse 20.
Since na ang
at nagpaplano kang bubuo ng pamilya, then it will be for later, save for the future. Yeah. Work is a must. So, yakapin natin. Mga kapatid, tingnan natin yung work natin na ministry natin. Kaya, nakakalungkot yung sasabihin natin na Monday na naman. So, sa tingin mo, parang wala kang joy to do your work. Okay? And then, mayroong nakaugalian dati yung TGIF, no? Thanks God, it's Friday. Kasi nga, wala nang work kinabukasan hanggang Sunday. And then, pag Monday na naman. We should thank God dahil, siguro, on Friday, dahil yung buong 5 days na yon hanggang Saturday, ay biniyayaan tayo ng Panginoon at safety tayo. But again, because work is ordained by God, we must love our work. Okay. Kung nasa trabaho mo ikaw ngayon and it seems that it is a curse for you, you better think and pray about it. Dapat i-embrace mo yung work. Okay? Kaya nga mahalaga sa ginagawa natin, nandun yung passion. Okay? Hindi mo lang ginagawa isang bagay dahil wala ka nang magawa. It should be your passion. You should enjoy it. Why? Can you imagine? Ilang taon kang magtatrabaho? Hanggang 60? Hindi. Even after 60, you have to work. Amen? Di ba? So, kaya kung ang ginagawa natin ay passion natin, hindi natin maiisip na magiging excited sa 60 on our retirement. Dahil kung passion natin ang ginagawa natin, well, till death do us part. Doon sa work natin. Okay? So, work is a must. You must love your work. Okay? Genesis chapter 2 in verse 15. And the Lord God took a man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. Okay? So, it speaks of our responsibility doon sa ibinigay sa atin upang alagaan daw yung Garden of Eden. Okay? Bakit kailangan? Bakit it is a must? So, to maintain that garden. Okay? To dress it and to keep it. Okay? Kasi merong responsibilidad. No? At ito pong ibinigay ng Panginoon na responsibilidad kay Adam and Eve ay isang noble work para i-maintain yung garden. Kasi kung passion natin yung ginagawa natin, dahil alam din natin na ito ay ordained ng Panginoon, mga kapatid, halos hindi ka mapapagod. Napansin nyo sa mga may passion ngayon sa halaman? Di ba? May oras ba kayong sinasabi? 8 to 5 lang ako magtatrabaho. Hindi. Si Ma'am Mitch, pag hindi ko tinawag na matutulog na, nandun pa sa baba. Ay, tulog na, alauna na. Pagka nandiyan, kahit ang haling tapat Di ba? Nakikita ko yung mga nag-garden dyan, nagdidilig, nag-aayos. Kahit gabi na. Bakit? It's a passion. And you have to love your work. May nag-check ba sa inyo dyan na pag hindi kayo nagtatrabaho? Wala, di ba? Yung mga nasa business natin. If it is your passion, if you love what you work, lalo na kung alam natin at i-internalize natin, ito palang work na ibinigay sa akin ng Panginoon, ay ordained by God. It's a noble work. Okay? Work is a must. Why? Because in 2 Thessalonians chapter 3 in verse 10, tingnan niyo, for even when we were with you, sabi ni Paul, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. No work? No. Okay naman pala. Kaya kailangan natin na magtrabaho. At saka kaya pala work is a must because there is this biblical principle na itinuturo sa atin na naway hindi mawaglit sa ating mga kaisipan, lalo na sa ating mga kabataan, mga anak. No? No work, no eat. Kaya lang tayo magpapasalamat, mga anak. Magpasalamat tayo. Sa loob ng tahanan, hindi tayo muna ngayon nag-iisip kung anong ihahain natin, anong ulam natin, yung bill, hindi natin iniisip yan. But the day will come, you will think about it. Okay? So, kaya habang nandun ka sa loob ng tahanan, you have to train yourself. You must be willing and ready to be trained because one day, you will have your own family and you will be feeding your own children. Okay?
So, ang ating tahanan ay training ground para ma-cultivate, ma-harness natin yung work ethics po natin. Kaya sana hindi magiging pabigat ang mga responsibilidad na binibigay sa atin. Kung hindi mo alam, magpaturo ka. Paano ba gawin to? Hindi ko alam yan. There must be a willingness na matuto sa mga bagay. No? No work, no eat. Amen? So, sa ating po mga parents, no, hanggat maaga ituro natin sa ating mga anak ang kahalagahan ng trabaho. Work, work, work. So that, I tell you, pagdating nila sa panahon na sila na maghahanap ng trabaho, hindi sila mamimili ng trabaho. Amen? Kaya alam nyo, nakakalungkot na minsan isang linggo lang nag-stop na sa work, 2 weeks lang nag-stop na sa work. Why? They don't have the patience. Why? They're not trained. They don't have the patience because they don't experience it. Pero minsan na ang boss ko stricto. Talagang ganun. Ikaw na mag-boss para hindi stricto. Di ba? What I mean is, if you have prayed for that work and you think that work will help you and your family, you have to be patient with your work. Okay? So, wag natin sanang i-enjoy, no? Lalo na sa mga teenager na o di kaya kayo ay mga nasa wastong gulang na. Wag nating i-enjoy na tayo ay nagiging benepisyo ng labor ng ating mga magulang. For one day, you will have your own family. You must learn how to work and work hard to feed your family. Amen. At sa ating mga magulang, huwag din tayo maging konsentidor sa ating mga anak. Amen? Huwag natin silang bibibibihin sa bahay, sa loob ng tahanan. Ay, anak, pinapawisang anak. Ano, kapawisan naman. Ay, yung anak ko, pagod na pagod. Matulog ka muna. Ako na bahala sa lahat ng gawain bahay, basta matulog ka lang. Hey, huwag natin silang spoil. Amen? Hindi yan sila magmamatay sa kakatrabaho. Amen? Oh. Hindi natin sila pinapatrabaho dahil gusto natin silang parusahan. Binibigyan natin sila ng trabaho para sila matuto. Amen? There are times na si Paul umiiyak na sa kanyang duty. Sabi ko kayo, hayaan mo na, hindi naman niya mamamaos. Basta gawin niya yung duty niya. Hindi dahil malupit ako ha. Kasi gusto ko maaga siyang tumayo sa sarili niya. Di ba? At ganoon din sa mga anak ko sa tahanan, no? Ang dami nila. Ay, naku, pag alam ko na nasa kwarto 'yan, alam nila na tumataas na yung pressure ko. Ayoko kayo, mas gusto ko nakikita ko kayo dito sa labas na may ginagawa kaysa nasa kwarto kayo. You have to mark my word. Basta nasa labas, nakikita ko nagkukuting-ting, may ginagawa, ayos na. Okay? So, no work, no eat. Pwede siguro to palisi sa bahay. Gawin ko. This is what Paul had said and Paul had how he trained. Okay? Yung mga disciple niya. Letter B. Okay? Why do we have to work or work is a must so you don't become what? Lazy and busybody. Yan. Kaya importante ang trabaho. Kaya mahalaga ang trabaho. Kahit sa atin na may mga trabaho na. Kaya importante na dapat nagsisink in sa ating sarili na kailangan natin magtrabaho upang hindi tayo maging tamad. Amen? O gano'n lang naman. Kailangan natin magtrabaho and continue to work para hindi tayo maging tamad. Okay. Why? For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busy bodies. Kadugsong ito nung sinabi ni Paul. Sabi niya, walang kakain kung hindi magtatrabaho dahil mayroon akong narinig sa inyo na mga tamad. Wow. Working not at all. Talagang hindi nagtatrabaho. Anong tawag doon? Sa mga hindi nagtatrabaho na yung kasamahan niya pagod na. Yung mga kapatid niya naghuhukot na, naglaban na. Tapos siya nasa kwarto lang, nanonood ng TV. Anong tawag doon? Ha?
O, kayo nagsabi niyan, batugan. O. Di ba? O, ito sabi ni Paul, may narinig ako, marami sa inyo, mga batugan, hindi nagtatrabaho, busybodies. Anong ibig sabihin ng busybodies? Nagkukunyaring may ginagawa. Nagkukunyaring pagod. May sakit. Sakit ngipin ko. Sakit ng tiyan ko. May lagnat ako. Pero pag tuwing kakain na, ano ulam Busy bodies. Tingnan nyo, anong sabi sa Proverbs, chapter 13. The soul of the sluggard desireth. O, ino. Ayos din naman. Yung mga tamad pala may pangarap din. Pero sabi niya, pero wala. And had nothing. May pangarap din, pero hindi nagkaroon. Yan yung mga nangangarap ng gising o tulog. Ayun, tulog din ko. But the soul of the diligent shall be made what? Fat. Di ba? Yung mga tamad, may pangarap, kaya lang hindi nagkakaroon. Kasi hanggang pangarap lang. Yeah. Meron tricycle ako dati dyan na talagang, ayaw kong makita eh. Ang lagay doon sa likod ng tricycle niya, di baling tamad. Good. Tama ba yun? So, paano ka nabuhay? Pahingi-hingi. Yung bang pagka may trabaho sa bahay, ang busy. Lalabas-labas, kunyari, no? Then, pagka yung tanghali na, nandun naman. Pero pagka may iutos ka, wala. Busy bodies. So, kapag ganito yung attitude ng isang tao, naghangad, hindi nagkaroon. The desire of the sluggard kills them. Yun. Yung pangarap ng tamad, yun yung pumapatay sa kanya. Nangarap nga, tamad naman. Ayaw gawin. Alam mo yun, yung naisip na, siguro pwede ako dito kumita. Kaya lang, baka malugi ako. Wag na. Siguro dito pwede ako mag-apply. Kaya lang parang, ayoko na, malayo. Nangarap, hindi nagkaroon. And that what kills is sluggard. For his hands, ano daw? For his hands refuse to labor. You see? Mga manid, no? To work hard, to dream for something, kailangan mong i-apply yung work. Kaya nga, kung naghahanap tayo ng trabaho, pagkakitaan natin, after we pray, we work. Amen? Hindi yung nanalangin ka, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, pero maghapon ka nagtambay sa bahay. Diba, barkada mo, hindi ka naghanap ng trabaho. How? Pasinisin talaga yung kalooban ng Panginoon na magtrabaho ako. Mga kapatid, ang trabaho, kalooban na ng Panginoon yan. Huwag mo na pag-isipan. Amen? Because it is a must. Pastor, will ba ng Lord na ako'y magkatrabaho? Yes! Kakagalit. Pastor, will ba ng Lord na ako'y kumita? Yes! Basta sa tamang paraan. Amen? Isipin mo, yung magtrabaho, tatanungin mo pa kung will o hindi. Ayaw lang sabihin na huwag magtrabaho. Nadala yung puso ko dito sa preaching. Hindi, I will not take this personal. Yan talagang galit ako sa tamad. And I cannot live with a person na tamad. Dahil mapupuno lang yung tenga niya sa akin. Trabaho, gising, trabaho, gising. Because I believe there is honor in work. Amen? It's a noble work. It's a noble work. Proverbs 20:13. Do not love. Ito. Do not love sleep. May kilala ba kayo na gustong matulog na lang? Tandaan nyo. Yung mga gustong matulog, ba yung samahan? Yung gusto lang talaga, parang walang time kung alas 7 o alas 8, basta gusto niya matulog hanggang alas 10. Oh my goodness.
Di ba? Do not love sleep or you will what? Grow poor. Eh, pastor, may paglago din naman eh. O, nag-grow din naman. Yun nga lang, pahirap. Eh. So, kapag ka tayo ay sabi na, oh, take life easy, hayahay lang, di ba? No? And in the day, dadating yung araw na yan na ikaw ay magiging mahirap. Kaya nga, di ba, sabi ng isang writer sa kanyang book, no, na ang ipinanganak na mahirap ay hindi nating kasalanan. Pero kung mamatay tayo na naghihirap pa rin, eh kasalanan na natin yan. Kasi may pagkakataong magsikap. Okay? May pagkakataon na mararanasan natin ang taghirap at maghihirap tayo. Yes, it's very natural. Kahit yung pinakamayaman ngayon, pwedeng bukas maging mahirap. Pwede mangyari. Pero yung mag-stay tayo doon at nai-enjoy mo, there is something wrong. For that reason, we are encouraged to work. No, alam niyo yung story ni Langgam at ni Tipaklong? Di ba? No, alam natin to. Ano bang tawag dyan? Pabula? Ano? Pabula ba yan? Parabula o pabula? Ha? Pabula. O, di ba? O, yan. So, habang nagtatrabaho silang gam, habang summertime, nagtatrabaho silang gam, anong ginagawa ni Tipaklong? Awit-awit lang, kakanta-kanta. Di ba? I enjoy life, no? Patalon-talon kung saan-saan, pasyal ng pasyal, kung saan-saan, hindi nag-iipon, waldas dito, waldas doon. And the time comes, ano nangyari? Alam natin, di ba? Nung tag-ulan na, kakatok-katok sa doon kay Langgam, pingi. Pingi. Dahil nung panahon na pupwede siya magtrabaho, hindi siya nagtrabaho. Okay? So, hindi tama yung di baling tamad. Hindi naman pagod. Eh, so yan si Tipaklong. O, kung meron kayong kilalang ganyan, Tipaklong ka ba? Ha? Bakit? Ayaw mapagod. Sabi ni, ayoko na dun sa trabaho ko, nakakapagod. Ay, wag ka na magtrabaho. Kasi kapag ka natatrabaho ka, talagang mapapagod ka. Amen? Okay? At we have to understand, anong sabi ni Solomon? Ang masarap, ang tulog ng taong pagod ay masarap. Di ba? O, kaya sa mga nai-stress, okay? Na nai-stress, kapag ka nai-stress ka, isipin mo muna, saan ka nai-stress? Sa kakaisip. Ng alin? Okay? Pero kung maghapon kang nagtrabaho, naku, pagdating mo sa bahay mo, pagod ka eh. Di ba? So, do not love sleep. Hindi ko sinasabing huwag ka nang matulog, ha? Baka mamaya kausap kita. Kumusta? Okay lang, pastor. Hindi natin. Matulog din. Okay? Pero huwag mo lang mahalin yung tulog ka lang ng tulog. Okay? Kaya whatsoever your hand find it to do it with your might. Amen? Okay? Yan. Number 3, work to use your time wisely. Number 1, work is ordained by God. Second, work is a must. Third, work to use your time wisely. Kasi, kapag ka wala kang ginagawa, tatambay ka lang ng tatambay. Be very careful then how you live. Sabi ni Paul sa mga taga-Ephesus, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity. Making the most of every opportunity. Kapag ka binigyan ka ng oportunidad na makapagtrabaho, binigyan ka ng oportunidad na kumita, binigyan ka ng oportunidad upang magkaroon ng posisyon, take every opportunity. Don't waste. Okay? When somebody trusted you of that position, make use of that opportunity. When somebody trusted you of some kind of principles or business, then make use of every opportunity. Because the days are evil, therefore do not be foolish, but understand the Lord's will is. Okay? So yung mga unwise, sige lang. Okay? Bahala na si Batman. Okay?
Kaya mo magtrabaho kasi baka alam mo na pag nagkaedad tayo, alam mo na pag nag-retired ka, alam mo na pag nagkasakit ka, may faith lang. Alam mo, nalulungkot ako kapagka mayroon akong naririnig na ganyan. Kasi binigyan tayo ng Lord ng mga kamay para magtrabaho. Amen? Lakas. Kaya I have this high regard, no? Sa mga kapatid, kaibigan, nakikita kong nagsisikap maghanap buhay. Not for our own self. Of course, it's a ministry para ma-feed natin una yung sarili natin. Then, para sa pamilya natin. And share to others. So, work to use your time wisely. Kasi bakit? Pag wala kang tinatrabaho, pag wala kang ginagawa, nasayang mo ang maghapon mo. Sayang. Work to use your time wisely. Meron akong picture dyan na ipapakita. Yung unang makita yung mukha, okay, bibigyan ko ng 100. Come on, turo nyo. 1, 2, wala na. Matuturo nyo ba yung mukha nyo dyan? Sino nandyan? Come on, raise your hand. Ililibre ko ng lunch. Pastor Joe. O, ituro mo, Pastor Joe. Sige nga. Si Kim, come on. Saan dyan si Kim? Kim, saan ka dyan banda? Wala. Yung clicker ko pala. Saan dyan, Kim? Ha? Saan si Pastor Joe? Wala naman yata eh. Ha? Saan si Kim? Ay, sorry. Ito. Yun. Ito. Si Kim. Saan si Milay? Si Melissa yan sa baba. Ito. Ito. Oh. Saan si Mami Pining? Ito. Parang 16 lang. Saan? Ito pala. Ate Ima. Si Ate Lisa. Si Ate Ima. Ayun. Ito si Jilaika to? Ito. Di ba? Kakatuwa, no? Nakakatawa pala mga itsura natin dyan, no? Si Ma'am Mitch, Si Ma'am Mitch. Muntik na ako magkamali na ituro, si Mai. Di ba? Ate Baby. Andito si Ara. Ayun, si Ate Baby. Si Lola, ring-ring si Lola. Saan si Rhea? Ayun. Di ba? Sino? Ama ni CJ. CK pa. Di ba? Pa, Sister Ara, Ayun, okay. So that was year 2007. No, I think December, no, of 2007, no? And why am I sharing this? Okay? 2007, I think is yun yung yun yung taon that really kanino to pamalo? Dito ka muna ha. Okay. 2007, I think for me is the benchmark of our ministry. 2007. Okay? Kaya kagabi, sabi ko, hanapin ko yung picture ng 2007. How we look like in 27. Okay? O 2007. Doon po yan sa kabila, no, sa loob. Okay? Marami na dyan ay nandito pa. Okay? Okay. Kasi 2007 was was a benchmark for me personally. Okay?
Hindi man eksakto na December, but year 2007, 2 years after I started to work here, na-realize ko, napakasarap ng buhay ko noon. Walang alam pera. Napakasarap in a sense na, gigising ako, 7, 8 o'clock. Wala na akong gagawin noon. Wala namang Bible study. Ganong oras eh. Anong Bible study? Gabi pa. Di ba? O, bilang pastor, pwedeng i-enjoy. Yeah? So, pagkagising ko sa umaga, 7 or 8, kape-kape, kwento-kwento. Maya-maya, nandun ako sa computer ko. Manunood ng YouTube, makikinig ng music. Parang everyday yun yung routine ko. Basta mo. Okay, in a sense, parang na-enjoy ko nung una. But lately, I realized, sabi ko, is this the ministry where God called me? Ito ba yung ministry na taantayin ko na maghapon bago mag-visitation? 4 o'clock. Siyempre, pagka alas 3, mainit pa yun, masusunog ako, di ba? Medyo ano pa ako nun sa skin natin. So I realized I have to do something. Sabi ko, this is not the ministry. This is not the life I wanted in the ministry. And in some sense, tama, na kapag ka hindi magiging motivated ang pastor, isa ito sa office ng tamad na tao. Bakit? Wala naman ni isa sa inyo nag-check sa akin. Di ba? Pastor, nagtatrabaho ka ba? Di ba? Pastor, naka-duty ka na. Wala eh. Yung mga deacon natin, mababait din. Wala naman nag-check sa akin kung nagtatrabaho ko o hindi. Yeah. So, to me, very tempting, mga kapatid. It's very tempting to do nothing. It is very tempting to enjoy yung life maghapon, nasa bahay ka lang. And then sa gabi, kunyari, busy ka, mag-visitation ka, dalawang bahay, Bible study ka. And that's all. And the rest of the day, what? Sa bahay. And so I tell myself, you have to work. You have to work. So, I motivate myself to work hard. Okay? I motivate myself to do that which is not normal. Doon tayo nag-start ng mga livelihoods natin, community projects natin, all other ministries. I think that's the benchmark. Okay? 2007. And struggle comes financially. Walang susupport sa ministry. We don't have enough fund for our ministry. We don't have enough fund for our staff. We don't have enough fund sa pambayad ng bills namin. We don't have fund, no? Para i-sustain yung mga ginagawa natin. And so I think and work hard. Okay? In fact, nag-inquire na ako, mag-apply sana ako ng trabaho sa munisipyo. Okay? I think para lang ma-sustain yung needs namin sa family. Okay? And meron akong kinausap, okay? Sa tingin mo, okay kaya? Pastor, good as, na yan, kasi i-recommend kita. Okay. Then, at that time, sabi ko, no. Hindi ito ang work na gusto ng Lord sa akin, pagpapastor. Kaya lang kailangan ko mag-isip para sa church natin. And in that year after that, 2008, okay, nung pumunta ako ng Los Baños, wala na akong pera. Okay? Walang pera. Church natin, walang pera. And dala-dala ko yung cellphone ko, sasanla ko sana dun sa phone shop sa Los Baños para lang ng pang-sustain, no, sa pangangailangan. Lalo lagi ako napuputulan ng kuryente, no. 2008 na 'yan. 4 na beses ako naputulan ng kuryente. 2008. Walang pambayad. Sasanla ko na yung cellphone ko. Nandun na, naka-fill up na ako. 800. Yung pagkasanla. Doon sa sanlaan, nag-isip ako. Sabi ko, hanggang kailan ako magsasanla? Kung hindi ako magtitiwala sa Panginoon. Binawi ko yung form. Binawi ko cellphone. Bit-bit ko yung form. Uwi ako. Pasakay na ako ng jeep. Wala pala akong pera. Kasi ang isip ko nga, ang pera ko talaga, papunta lang doon. Honest to goodness, mga kapatid. Wala tayong mga sasakyan katulad ngayon. Hindi ko dinala yung motor. Bakit? Baka
magtulak uli kami ni Ma'am Mitch. Yeah. Wala, sabi ko, paano ko uwi? Inilakad ako, no? Galing Luzban. Inilakad ko pa uwi. At naman naglalakad ako, nagmumuni-muni ako. Sino palalapitan ko? Wala naman akong kamag-anak dito. Wala naman akong kaibigan na malapit talaga. Yeah. Hindi, ay, yung instruction ko kay Ma'am Mitch, very sharp. Na Hindi yun pride. Dahil responsibilidad kita. Gusto ko ako nag-bib sa hindi muna sa ibang tao. Kasi kung hindi daw natin napupunan ang pangangailangan ng pamilya natin, masahol pa tayo sa mga hindi mananampalataya. Isipin niyo, we are worse than an infidel. So I don't mind kung anong trabaho. Yan man ay maduming trabaho, ikaw ay nangangalakal, wala naman siguro dito sa atin to that extent. Yeah. Ikaw ay namamasukan, so be it.
Ikaw ay nagkakarpintero, so be it. For as long as it is clear to your mind. Kailangan kong gawin to. Kailangan kong trabahuhin to provide for the needs of my family. That's it. Huwag mong ikahiya na ikaw ay namamasukan. Isa sa pinaka-worst na nagawa kong trabaho, pinaka-madumi na trabaho, pagkakalkal ng kanal. Hindi pa yung mga kanal na yan. Napakalinis ng kanal na yan. Yung imbornal talaga, yung imbornal. Yung magaling sa mga lababo ng mga tao na dumadaan yun, napakaitim na. Ang baho pa. Na, alam mo yung panaghugas ka ng kamay mo, 2 araw nandun pa. Alam mo yung totoo, kahit sabunan mo, hindi mo wala eh. Kaya ang kain ko noon, gano'n na. Ang amoy. Yeah. Yun yung pinaka-worst na, bakit? Kailangan ko magtrabaho para kumita sa Bible school. Ano? Dakutin mo. Wow. Sabi ko, wow. Hindi rin ako makauwi. Kasi galit yung tatay ko sa akin. Pag umuwi ako doon, hindi ako pinapansin. Nagalit dahil pastor ako, nag-Bible school. Hindi na ako makapanghingi ng baon doon. Papagalitan si nanay. Di ba? And I have to work. But it pays. Amen? I learned a lot when I work. Akyat sa pinakamataas na bubong na, muntik na ako mamatay. Doon sa mansion, tatali ako dito. Napakatarik, daus-dus. Buti na may gutter. Kung walang gutter, wala na. Wala na kayong Pastor Leo ngayon. Sa taas ng building. That's my work. Yeah? Mansion sa Bilya. But, I learned and I thank God how to work hard. Okay? So we have to work to provide for our families. And please, pakiusap ko sa inyo, lalo na sa mga tatay. Okay? Sana pag nagsweldo tayo, huwag nating i-google sa barkada muna natin yung kinita natin. Wala na naman siguro sa inyo ditong nainom, di ba? Amen? Meron pa ba? Ako, last week na pagtanto ko, huminto na ako. Masama pala sa kalusugan. Yeah? Again, di ba? Kung sa mga tatay natin wala nang lasinggero o nagiinom pa, sa mga kabataan na baka isang araw maisip nyo, pag nagkatrabaho ka, ititreat ko yung kaibigan ko, magna-night out life kami. And you know, it's not worth. I tell you, it is not worth. I've been there. Okay? Nagawa ko rin, experience ko din yan. It's not worth. Why? Sa inuman, kasama mo sila. Pag na-hospital ka, hindi ka nila maalala. Sinong nagpagod sa iyo nung na-hospital? Sinong nangutang para may pambayad ka sa ospital? Di ba't yung parents mo? Di ba't yung kamag-anak mo, kapatid mo? Okay? Hindi ko sinasabing huwag kang magkaroon ng kaibigan. Get it? Okay? Sorry, arawan. No? At sa tuwing magsusweldo siya, ito yung mga kaibigan niya kasi gusto niya makikisama. Okay? Mga kaibigan niya, pagdating ng hapon, pare, tagay muna tayo, inom muna tayo. Okay? So hanggang sa, inaabot siya ng gabi. Okay? At dahil gabing-gabi na, pag-uwi niya, wala na mga tindahan bukas. So uwi siya, yung anak niya, okay, anak, pasensya na, bukas na lang. Okay? Kasi ginabi si Papa sa trabaho. No? Wala nang bukas na tindahan. Hindi na ako makapabili ng sapatos. And it continues, no? Kinabukasan ganun na naman, no? Pagkalabas niya, yayain na naman siya ng mga barkada niya. Gipag-inuman na naman. And then, hindi niya nabibili yung munting sapatos ng kanyang anak. Okay? Nasa kanyang kaalaman ay mayroong sakit. No? So, one day, nag-decide siya, sabi niya, mamaya, after ng trabaho, sigurado na to. Hindi na ako daan doon sa mga barkada ko. Uuwi na ako para mabili ko na yung sapatos ng anak ko.
And indeed, tinanggihan niya lahat ng mga barkada na nangyayari, na bumili siya ng sapatos, okay? Excited siya na umuwi, no? And malayo pa, ay tawag siya, anak, andito na yung sapatos mo. Pagdating niya sa bahay, wala nang buhay yung kanyang anak. And you see, time can fly so fast. That every opportunity na pwede sanang gawin ng isang ama, isang ina, isang anak, no? Para sa tatay, na yung paglalaan ng tamang pundo o pera. Kasi mahalaga na makita natin ang kahalagahan ng pagbibigay. Okay? Minsan, may mga misconceptions tayo pagdating sa pagbibigay. Okay? And I hope we can overcome this sa atin. That, if we do not have something, we cannot give. Or rather, you cannot give with what you do not have. Kaya mahalaga ang trabaho. Gusto mong tumulong. Lagi natin sinasabi, naawa ako sa batang yan, gusto ko siyang tulungan. Kaya lang wala din ako. So, hindi ba pwede maging motivation mo sa trabaho yan? Hindi ba pwede maging motivation mo sa pagninegosyo? Hindi ba pwede maging motivation natin na magpatuloy tayo sa pagpapagal ng paghahanap buhay natin so that in the day na dadating, pag may humingi ng tulong sa atin, ay kaya din nating tumulong? Are you following me? Yeah. Gawin nating motivation na magpapatuloy tayo sa pagtatrabaho, paghahanap buhay. So kung mayroon tayong mga mahal sa buhay later on na nangangailangan ng tulong natin, we can be of part sa pagtulong sa kanila. Okay? Because we cannot give what we do not have. And you cannot pour from an empty cup. Magkakaroon ka ng desire. Gusto ko rin maging part sana ng missions commitment natin na yan. Gusto ko rin sana maging part ng mission body natin. Yung ating pagtutulong sa ibang churches. Gusto ko sana makatulong sa pastor na yan. But if you do not have, how can you be of help? Huwag natin gamitin na excuse na, ipag-pray na lang natin. O see? Naging maliit na yung tingin natin sa prayer. So church, let us encourage ourselves, motivate ourselves to work hard. So as we work hard, God will bless. And as the Lord bless us, there is a reason.
Ano nga ba ang reason nun? Why God will abound His blessing toward us? So we can help others. So we can bless others. So sa ating mga kabataan, ngayong nag-aaral ka, galingan mo yung pag-aaral. Ayusin mo yung pag-aaral. At ang pangarap mo, kapag kayo naging matagumpay, una mong tulungan ng iyong family. Amen? Are you with me? Young people, please, don't ruin your life too early. Baka naman pagka-graduate mo, kagad isipin mo, graduate na ako, magpapakasal na ako. I'm not interfering your personal life, but I would rather suggest, pray, help your family first. Amen? Help them. So, sana maging motivation natin na mag-aral ng mabuti. Para pag naging matagumpay ka, ako isa lang pangarap ko noon. Isa lang. Yung matapos ko lang yung aking pagiging engineer. Kasi isa lang pangarap ko, yung patayuan ng bahay yung tatay ko. Ang dami namin maliit yung bahay namin. Pag natutulog kami, yung aming kapatid pinakapangalan, pag natutulog ko kami, isang hilera. Yung ganyan, yung sa bahay, meron kaming second floor, kawayan, no? Kawayan lang yan, no? Then tatlo yung kwarto. Yun yung original na bahay namin. So yung aming parents, sa kabila yung mga ladies, no? Sila yung mga kapatid ko. Ano yung isa naman, hindi ko malala kung sino ka-stay doon, no? Pero kami mga lalaki, isang hilera ganyan, no? Parang puspuro, pang. Okay? Oh. And sabi ko, isa lang pangarap ko, sana mabigyan ko lang ng bahay yung aking yung tatay. Hindi naman siya nahingi. Pero alam nyo, after all, I realize, ang Panginoon hindi nagkakamali sa kanyang plano. Hindi ko natapos yung aking pagiging engineer. 2002, gumraduate ako ng Bible School. Yun din ang dapat taon na graduate ako ng pagiging engineer. 2002, March. April, May, namatay ang tatay. So kahit pala nakagraduate ako ng pagiging engineer, hindi ko rin siya mabibigyan ng bahay na bato. Hindi pa ako makapag-take ng board exam noon, for engineering. Hindi po ako nag-engineer dahil marami akong failure sa college. Hindi ko option, wala na magawa sa buhay, magpastor ka na. Hindi. I know I have a calling. Tsaka napakasakit sa akin na makita yung tatay ko na hindi ako binabati pag umuwi ako. Almost 2 years na gano'n yung relationship namin. Very awkward. But, God has His own plan, timetable. But my point here is, young people, if I may, yung pagpapagal ng ating mga magulang, suklian din natin. Suklian natin. Are you with me? That's why I encourage you to work, establish your work, help your family, establish your family, for whatever needs na kailangan nila, sana ay nagiging tulong ka. Hindi ka magiging pabigat. Amen? You be of help to them. Okay? You cannot pour from an empty cup. To that, let me encourage you. Be like a tree that planted by the rivers of water. Why? If you are such of tree, katulad ng sinabi sa Psalms chapter 1, if you are this kind of tree, planted by the rivers of water, it brings forth fruit for food, it leaves its leaf for healing, and the shelter for strangers and weary. So if you will establish yourself, when you work hard, at ang pangarap mo ay maging mabunga ka, magiging successful ka sa buhay, so that you can bring fruit to other people. You will be fruitful in yourself. Of course, yung family mo will be, benefit sa iyong pagiging fruitful. Magiging healing yung leaves mo, magiging healing. That means your influence will become a healing to others. Okay? Your shelter for strangers. You will become a shelter for strangers and weary people. So, give yourself a reason why you should work hard. And be willing to work hard
beyond the call of your duty or responsibility sa office, sa business, or kung saan ka man namamasukan. Be willing to extend. In Acts chapter 20, in verse 35, it says, "In everything I did, I showed you that by this kind of work, of hard work, we must help the weak." Remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to what? To give than to receive. So, one way or one reason you give yourself. Why should I work hard? Why do I need to go overtime? Why do I need to do an extra mile? Why do I need to do this? Why do I have to comply on this? You give yourself a reason to help the weak. So you can be of help to the weak. And how many people are weak enough to stand on their own feet? Okay? I hope this will encourage you. I hope this will motivate you to work, work, and work. You cannot give what you do not have. So when you work, sana yung motivation mo is, Lord, bless me. And as you bless me, I promise you, I will bless others. And as you bless me, I promise you, I will be a channel of blessing. You cannot play God. Minsan sinasabi lang natin, Lord, you bless me so I can bless others. Pag mayroon kang maling intention, alam na ng Panginoon doon. And the very reason why we are not blessed or you are not blessed because hindi ka totoo sa ipinangako mo na if God will bless you, you will bless others. Perhaps you can recall, eh? Ilang beses siyang nangako o humingi sa Panginoon, Lord, if you will give me this opportunity, I will be faithful. And how many times that God has been so faithful in us at tayo, hindi tayo naging faithful sa pangako natin. This week, nagrarattle sa mind ko yung commitment ko sa mission. Sabi ko, mabawasan ko siguro yung mission commitment ko. And then yung commitment ko sa sasakyan, Pastor Nick, sabi ko, parang kailangan ko rin ng pera ngayong week. No? Knowing na alam kong kailangan ko ngayong week. Okay? At si Ma'am Miss has to go through a surgery, maybe some kind of process. Sabi ko, but no. The very reason why I ask you, Lord, to bless me, so I can bless others. It's not for me. Okay? We cannot give what we do not have. So my prayer is that you give yourself a motivation to work hard. I mean, hard as in, yung itutulog mo na lang ang pagod mo. Hindi yung gagawa ka ng isang bagay na walang kabuluhan para ka makatulog. Iba yun. Sasabihin, hindi ako makatulog Mag-scroll nga, YouTube para lang makatulog. You work, push yourself to your limit. Work hard. As if, pagdating mo sa bahay, tulog ka na lang. There are times, no? In those days, na sinasabi sa akin ni Ma'am Mitch, lagi ka lang overtime. Alam niyo yung work habit ko, no? Gabi. Lagi mo lang ginagawa yan, lagi ka lang tatrabaho. Pa-joke sinasabi sa akin, wala ka namang overtime pay. Kung yun ang titingnan ko, na mag-motivate sa akin para ako magtrabaho, yung overtime pay ko, church, I tell you, baka 1 year pa lang ako dito, umalis na ako. Ang dami nag-offer sa akin, triple times, I tell you, triple sa tinatanggap ko sa church natin. But you know what makes me going? This is my calling. Hindi yun. Hindi dun. It is my calling. Are you with me? When you have that passion, and that passion will motivate you to work,
Work and work. Lastly, work with wisdom. Just skip that one. Work with wisdom. Tingnan niyo, sino nangunguna sa lahat sa kanila? This guy worked with wisdom. All other work hard. Yes? Kasi sabi ng ngayon sa mga business forum, do not just work hard, work smart. Okay? Yeah? Well, tama nga naman. You have to work smart. Okay? But I would rather say, work, itong tao na ito, na gumawa, yung pitch niya yung bilog, it is wisdom. Mas mabilis, mas madali. Maaring the same load. But how can we work with wisdom? You must apply the principle of the Bible. Amen? I cannot tell you any other things, okay, na sekreto para magiging successful tayo sa buhay natin. Magiging fruitful tayo in a way sa life po natin as a Christian, as a believer, as a father, as a mother, as a student, as a career people, church, when we work with wisdom. At Pastor, paano ko malalaman yung wisdom na yan? Very simple. Sundin mo lang yung principle ng Bible. But seek ye first the kingdom of God. Church, if you can internalize this verse, don't just memorize this verse, internalize this verse, yung context and content nitong verse, Matthew 6:33, let it be a living verse to you. But seek ye first is a conditional one. Kung matutunan mo lang na unahin ng Panginoon, God can give you wisdom on what kind of business would you start. Sinong tao ang kausap mo? Saang business ka mag-i-invest? Paano mo gamitin ng tama yung resources na ibinigay sa'yo ng Panginoon? Work with wisdom. Okay? Apply biblical principles. My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Right? Amen? So don't just work hard. Work, but work with wisdom. And that wisdom comes from the Word of God. Biblical principles. Huwag po nating isantabi ang Matthew 3. Huwag po nating maliitin ang Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things. Kanya lang madalas tayo tumatawag sa Panginoon kapag ka nasa problema lang tayo. When you need direction, call on Him. Call on Him. So, work, and work with wisdom. Father, thank you sa umagang ito. Thank you for guiding us. Thank you for giving us direction. Thank you for encouraging us. Yes, work is ordained by you. It is a must. We must work to provide for our needs, our family's needs. We have to work to support the work or be a part and be privileged to be a part of giving ministry in our church. We must work because it is a noble one. At alayin ko po, Panginoon, na kung mayroon kaming pagkakataon na maipakita o maihayag ang kahalagahan ng trabaho at maipakita sa aming mga mahal sa buhay, nakakapaligid sa amin. I hope as we work, we encourage them to work and to do more. Guide us. Give us not only talent, but wisdom, Panginoon, to apply the biblical principles sa aming pong araw-araw na buhay. Thank you for reminding us this morning. In Jesus' name, amen.